Hi guys, may I just remind you that at any point of this video, you can always pause or rewind kung meron kayong hindi naintindihan. So, in the last lesson, napag-aralan natin what it means for a function to become Riemann integrable. And we see that to check that a function is Riemann integrable by definition is not really easy because you have to compute a lot of things. Today, we are going to talk about a condition which will serve as um, a better understanding of what it means to be integrable. This is what we call as the Riemann integrability condition. So first, let's recall that we are considering all the bounded functions f defined on a closed interval AB. If you have a partition P, the symbol LFP represents the total area of the rectangles inscribed in the region. Inscribed, no? Kasi nasa ilalim. On the other hand, yung UFP naman, ito naman yung total area ng mga rectangles that circumscribes the region. Ito naman yung mga upper rectangles kapag tinotal may area. And then, define natin yung LF. Yung LF, ito yung supremum ng lahat ng mga lower Riemann sums na mabubuo natin, while yung UF ay yung infimum ng mga upper sums. Kasi, ang nangyari, as we keep on adding points in the partition, yung lower Riemann sum mo ay lumalaki ng lumalaki, yung upper Riemann sums mo naman ay lumiliit ng lumiliit. So, parang imagine niyo yung LF, siya yung limit ng mga lower Riemann sums or the least upper bound, while yung UF naman, siya naman yung greatest lower bound ng mga upper Riemann sums. Kung magtatagpo yung dalawang numbers na ito sa gitna, that's the time we say that F is Riemann integrable. At yung common value ng LF tsaka ng UF, yun yung tinatawag nating integral o yung Riemann integral, which is symbolized as shown. So, consequently, kung yung mga lower Riemann sums ay lumalaki na lumalaki, tapos yung mga upper Riemann sums mo naman ay lumiliit na lumiliit, yung difference na ito ay, as a consequence, lumiliit ng lumiliit, and it approaches 0 kung Riemann integrable man si F as P gets finer and finer. At kapag sinabi natin finer and finer, by that we mean dinadagdagan natin ang dinadagdagan yung points in the partition. So anong ibig sabihin kapag ang something ay nag-approach sa 0? Ang ibig sabihin natin yan, so kapag magbibigay ka ng any epsilon greater than 0, kahit kaano kaliit, eventually yung value na itong difference na ito will be smaller than epsilon for some choice of the partition P. And we can formalize that in the following theorem. Ito na yung tinatawag nating Riemann's integrability condition. So we are considering again a bounded function f defined on the closed interval AB. So according to the theorem, we could say that f is Riemann integrable if and only if the following holds. Ito yung property. Dapat for every epsilon greater than 0, a partition P sub epsilon can be constructed so that with respect to the partition P epsilon, the difference of the upper Riemann sum and the lower Riemann sum is less than epsilon. Kasi nga sabi natin, yung quantity nito ay lumiliit na lumiliit habang si P ay gumaganda ng gumaganda. At pag sinabi natin gumaganda ng gumaganda, ibig sabihin lang nun yung number of points in the partition ay lumalaki ng lumalaki. Okay? So, dapat
kahit na anong epsilon greater than 0 ang ibibigay mo, a partition P could be constructed so that with respect to that partition, yung difference na ito ay less than epsilon. Now, in order to prove the theorem first, we will be needing these properties from advanced calculus. Dapat na pag-aralan nyo ito. Yung unang property na to, di ba kapag sinabing greatest lower bound lang naman din yon, pero among the lower bound siya yung pinaka malaki. So this property, sineseparate niya yung greatest lower bound sa iba pang lower bound. So bakit? Sabi na ito, let L be a lower bound for a set S. So imagine niyo, ito yung interval, tapos let's say si S na lang ay interval na lang para mas madali. O di ba ang greatest lower bound niyan ay ito, yung left endpoint mo. And lahat dito lower bound. Pero siya yung greatest lower bound. Now, what makes it the greatest lower bound? Kasi ang idea dyan, if this is L, kapag umusog ka ng konti, let's say L plus epsilon, nag-add ka ng isang positive na number kahit nagaano yan kaliit, laging may makikita kang X na nandoon sa set, at the same time yung X na yun ay mas maliit sa L plus epsilon. So X being less than L plus epsilon will imply that X minus L is less than epsilon, as in the property. Kasi yung L plus epsilon hindi na siya lower bound. Kaya meron ka nang mahanap sa S na mas maliit sa L plus epsilon. Okay? In a similar fashion, kapag naman when we now talk about upper bounds, so I think may error dito. This should be U. Okay? The least upper bound is different from all the other upper bounds with respect to this property. Kasi naman, let's say ito yung set na S, ito yung U. What makes this the least upper bound? Kasi kapag naman pumunta ka sa kaliwa, let's say nag-subtract ka ng epsilon greater than 0, hindi na ito upper bound. Kaya meron ng isang element yung S na mas malaki sa U minus epsilon. At yung inequality na to, tsaka ito, are equivalent if you can check. Right? Kasi hindi yan, yung property na to, hindi yan totoo sa kahit na anong sa iba pang upper bounds. Kasi kung kunwari, if you consider, let's erase this one. If you consider this number line, ito kunwari yung S. Okay? So kunwari ito yung point na U, upper bound siya pero hindi siya yung least. Makikita nyo, kapag umusog ako ng ganito sa kaliwa, U minus epsilon, kung hindi masyadong malaki yung epsilon, hindi ka makakakita ng element ni S here. Dito sa region na ito, wala kang makikitang element ni S. Did you understand? Okay. So let us try to prove the Riemann's integrability condition. Kung babalikan natin, ito ay isang if and only if na statements. There are two parts in the proof. First, i-assume natin that si F is Riemann integrable, and then ipoprove natin itong epsilon property na ito. Kung mapapansin nyo sa analysis, no, yung mga definitions natin normally sinusulat natin in terms of epsilon. And then, yung second part, ito naman yung i-assume natin, ipoprove naman natin that si F is Riemann integrable. So first, assume that F is Riemann integrable. So by definition,
yung upper integral tsaka yung lower integral ay mag-agree. So, equal sila ng value. So, first, we let an epsilon be greater than 0. Ang gusto nating malaman, sulat muna natin dito, by the way. Ang gusto nating maipakita, meron tayong makikitang partition na P epsilon. Makakagawa tayo ng partition na P epsilon so that yung upper sum minus lower sum na gagamitin sa epsilon, pag indifference na to magiging mas maliit sa epsilon, right? Okay. Saan natin kukunin yung P epsilon na yun? So this is how we start. Hindi ba kasi yung lower integral, LF, ay supremum ng mga lower Riemann sum. So gagamitin ko dito yung supremum property sa previous slide. Pag nag-add ako ng let's say pag nag-add ako ng positive na number, let's say epsilon over 2, kasi epsilon is positive, epsilon over 2 is positive as well. Pag nag-add ka ng epsilon over 2, hindi na ngayon ito, sorry, I think dapat nag-subtract. Kapag nag-subtract ako ngayon ng epsilon over 2, hindi na siya upper bound, right? So, ibig sabihin, meron ka na makikitang element, meron ka na makikita ngayong ang elements natin this time ay mga lower sums. So, meron ka na makikitang isang lower sum na mas malaki kesa sa kesa dun sa dito sa LF minus epsilon over 2. Did you get the argument? Tapos kapag yung inequality na ito, kumbaga ang set S mo kasi dito, by the way, lahat ng mga LFPs, correct? So kung nag-subtract ka ng ulitin natin, magulo. Pag nag-subtract ka ng positive na epsilon over 2, this is no longer a lower bound. So merong isang lower sum na magiging mas malaki sa number na ito. Okay? So, sabihin natin yung lower sum na yun ay na-achieve gamit yung partition na P1. Kaya nga din, according to the argument, makakagawa ka ng partition na P1 so that this is true. And when this is true, ito ay totoo. Okay? Next. In a similar fashion, kung si U of F or si dito, upper integral ay infimum naman ng mga UFP, greatest lower bound, mag-add naman ako ngayon ng epsilon over 2 dito. Pag nag-add ako ngayon ng epsilon over 2 sa U of F, hindi na siya lower bound. Kaya meron ng isang upper sum na magiging mas maliit dito. Yung upper bound na yun, let's say na-achieve mo gamit yung partition na P sub 2. Kapag ni-rearrange mo to, ito na yun. Okay? Now, anong gagawin natin? Ang gagawin ko, di ba yung P1 may mga points yan? Ganon din naman yung P2. Pag sasamahin ko sila into 1, kukunin ko yung union. Yung union na yun, tatawagin ko P epsilon. And then may papakita natin, ito yung P epsilon na kailangan natin. Let us see. So, combining the points of P1 and P2, mangyayari, dahil nga union yung P epsilon, it contains both P1 and P2. Sabihin, finer siya kaysa sa P1 tsaka sa P2. Na anong nangyayari kapag finer yung partition? Lumalaki yung lower sum, yung upper sum ay lumiliit.
So, nagka-follow ngayon na yung lower sum with respect to P1 mas maliit sa lower sum with respect to P epsilon. At yung upper sum with respect to P2 ay mas malaki sa upper sum with respect to P epsilon. Now, look at this. Pagsasamahin natin ito, mag-multiply ako ng -1 on both sides dito para yung inequality na to ibabaligtad. Tapos pagsasamahin ko yung dalawang inequalities, ito yung lalabas. By the way, ang gagawin ko pala, ito yung gino-compute natin, di ba? Dapat ito maging less than epsilon. Para magawa mo yun, magsisingit tayo dito ng subtract tayo ng u of f. Babawiin natin yon by adding an L of f because by hypothesis equal sila. So parang wala lang tayong ginawa, right? Now itong quantity na to, of course, mas maliit siya kaysa dito. Kasi ito, mas maliit kaysa dito, right? Ito naman, mas malaki kaysa dito. Kaya lang negative kasi yung sign. Kaya mas malaki to. Kaya ito less than or equal. Now, gano'n nga kalaki ito? Ito less than epsilon over 2. As in the previous slide, ito rin ay less than epsilon over 2. So, combining them together, ito ay less than epsilon. And we are done. In the second part, or sa converse, we now assume that for every epsilon greater than 0, a partition P epsilon can be found so that yung u minus L ay less than epsilon with respect to P epsilon. We now show that f is Riemann integrable by showing that uf is equal to LF. Paano ginagawa yun? Look at this trick. Gamit ulit tayo ng epsilon. So, let epsilon be greater than 0. So, by assumption, a partition P epsilon can be found so that u minus L is less than epsilon. Dahil yung mga lower sums ay mas maliit sa lower integral, ang mga upper sums ay mas malaki sa upper integral, pag pinagsama mo yung mga inequalities na to, ito yung makukuha natin. Yung u minus f less than or equal to u with respect to P epsilon minus L with respect to P epsilon, which is, according here, is less than epsilon. Ibig sabihin, yung number na ito, it doesn't depend on any epsilon. Mas maliit siya sa kahit na anong epsilon na greater than 0. Eh, hindi naman ito nagne-negative kasi ang u laging mas malaki or equal sa L. So, kung mas maliit ka sa lahat ng positive na number, sabihin dapat ito ay 0. As a conclusion, si UF ay equal sa LF, and that's what we need. Okay, let us now give an example on how to apply the Riemann integrability condition. So first, let's consider this function. This is what we call as the Heaviside function. Yung function na to ay may value na 1 whenever x is greater than or equal to 0. 0 naman kung ang x ay less than 0. So, ang graph niya is shown on the left. Ito. Okay. Ipapakita natin that it is integrable from -1 to 1. Kahit na putol yung function like this, no? Okay. So, to prove that h is Riemann integrable, gagamitin ko yung Riemann's integrability condition. Ang start ng proof, laging mag-start sa let epsilon be greater than 0. Ang goal mo ay maghanap ng partition na P epsilon so that with respect to P epsilon, yung upper sum minus yung lower sum, maka-force mo to become less than epsilon. So, this is the trick. Ang gagawin ko, pipili muna ako ng n, a natural number n, that is large enough so that yung 2 over n ay mas maliit sa epsilon.
Halimbawa, yung epsilon ay 0.1. Kapag pinili ko yung big N as 1,000, yung 2 over 1,000, di ba mas maliit na yun sa 0.1. So kahit na anong liit ng epsilon, lagi kang makakakuha ng natural number na n, so that 2 over n is less than epsilon. In fact, equivalent ito dun sa tinatawag niyong Archimedean property. Okay? So ganito ko gagawin yung p epsilon. Again, yung n pinipili mo, depende kung gaano kaliit yung epsilon. Tapos yung p epsilon, i-construct mo, depende dun sa n na napili mo. So, essentially, yung p epsilon na to, depende rin siya doon sa epsilon na napili. So, yung partition na gagawin ko will be from minus 1 to minus 1 over n, minus 1 over n to 1 over n, tapos 1 over n to 1. Kukumputin ko ngayon yung u minus l. Kung mapapansin nyo, sa labas na ito sa interval na ito, sa kaliwa ng minus 1 over n, yung function mo ay constant. So, may difference ba yung u minus l? Wala, kasi yung function mo ay constant. Sa kanan din ng 1 over n, constant yung function mo. Ang value niya constantly 1. So, kung meron mang difference yung u minus l, 0 lang yun. Kasi hindi naman nagbabago yung infimum at supremum mo dito. Ang titingnan natin dito ay yung interval na ito. Kasi ang infimum mo tsaka supremum magkaiba. Dito ang infimum ay 0, ang supremum ay 1. By computation, ang u minus l, paano natin mako-compute? Well, kinukuha mo yung rectangle, upper rectangle dito. Ito yung upper rectangle mo, right? Anong area ng upper rectangle mo? 1 over n to 1 over n to. So, ito yung 2 over n. How high is this? 1. 2 over n times 1. So, yung rectangle na yung 2 over n. Yung lower rectangle mo, dahil ang infimum ay 0, ang lower rectangle mo walang height, 0 ang height. Kaya ito 0 lang. Ito 2 over n. Kaya yung difference mo ay 2 over n. But how did you select the n? You have selected that strategically so that yung 2 over n ay less than epsilon. Hence, we were able to, lagyan natin ng epsilon to. By the way, yung subscript na epsilon naman na yun, it is just to indicate na yung construction mo ng p epsilon is dependent on how small or how big the choice of epsilon is. Pag nag-iba ka ng epsilon, nag-iiba rin yan. Okay? Because we were able to achieve this, less than epsilon, by Riemann's integrability condition, dapat sa HI integrable. Okay? Did you get that? First, ang unang bunga ng Riemann's integrability condition, and this is quite expected, no? Basta ang function ay continuous on a closed interval, AB, dapat si f ay integrable. Kung mapapansin nyo, diba sa calculus, ang pinakamagandang combination ay combination ng isang continuous function tsaka domain na compact. Pag sabing compact, sa real number line, ano lang yun, closed and bounded by the Heine-Borel theorem. So sa case na to, yung compact na domain natin ay yung closed interval na AB. So, ang isa sa mga magagandang bagay na masasabi natin is that automatic siya ay integrable. So, no need to check the integrability because that is always guaranteed. Ang hindi lang tayo sure ay kung ano yung value ng integral. It's not stated here. So, for the bigger picture, naalala nyo, di ba yung mga differentiable? Lahat sila ay continuous. Tapos, ngayon naman, lahat ng continuous ay integrable.
may mga functions na hindi continuous pero may mga function na differentiable. May mga function na continuous pero hindi differentiable, di ba? Mamaya makikita nyo may mga integrable na hindi rin naman continuous. Actually, meron na tayo example kanina, di ba? Okay, let's see. Meron tayong mga concepts na kailangan in order to prove this. Yung tinatawag nating uniform continuity. So, ang uniform continuity ay isa stronger form of continuity. Sabi nito, kung si f ay uniformly continuous on the domain E, ito yung usual na epsilon delta definition. For every epsilon, dapat may delta, so that blah blah blah, this is less than epsilon whenever S and T are in E at yung distance nila ay less than epsilon. Sa Tagalog, kapag function ay uniformly continuous sa E, basta yung dalawang points ay malapit sa isa't isa, yung images nila ay malapit din. So, kumbaga, pag malapit ang dalawang points sa domain, dapat ang images nila malapit din. Hindi pa pwedeng paghiwalayin. Okay? And this is what we call as the Uniform Continuity Theorem or the UCT. Sabi na ito, basta ang domain ng continuous function ay compact, mahaba ang definition ng compact, ito may mga open cover. Pero, isipin nyo na lang, dahil nasa real number line lang naman tayo, ito yung mga closed and bounded. Kagaya ng interval na to, compact. Basta daw si f ay continuous na, ang domain ay compact, automatic na ang uniform continuity. So, let's start the proof. So, dahil si f ay continuous, we can apply the extreme value theorem kasi yung domain mo ay compact to guarantee that f both has a maximum and a minimum. As a consequence, si f dapat bounded yan. So, ibig sabihin, unang criteria kasi ang boundedness, di ba, bago maging integrable. Okay. To prove that f is integrable, we let epsilon be greater than 0. The goal is to construct a partition p epsilon of the interval AB so that yung upper sum minus lower sum with respect to the partition is less than epsilon. That's the Riemann's integrability condition. Paano natin gagawin yung p epsilon? Ganito, gagamitin muna natin yung uniform continuity. Si f kasi ay continuous on a compact set AB, so it is guaranteed already that f is uniformly continuous. Ito yung theorem sa advanced calculus, right? So by definition, kung may epsilon greater than 0 ka na, by the uniform continuity, we may select a delta greater than 0. This can be selected so that kapag may dalawang bagay na S and T in the domain that has a distance less than delta, yung f of s minus f of t can be made as close as you wish. In this case, ang gagamitin kong epsilon ay epsilon over b minus a. Remember kasi sa definition, for every epsilon greater than 0 yun. Hindi naman kailangan naka-fix yun sa isang value lang. So, ma-achieve mo ito by sufficiently choosing a delta greater than 0. Bakit ko gusto ito? Makikita nyo mamaya. So, let's construct a partition p epsilon. Ito siya. Ito yung mga points niya. No? In such a way that yung delta xi, ito yung difference ng mga magkakasunod na points. So that the distance between two consecutive points is less than delta. Yung delta na to, ito yung binigay ng uniform continuity. Kung gaano man yan kaliit, sabihin yan, ganun kasikip yung pagitan ng mga points nandito sa P.
Ako, computein ko na. Dapat ito maging less than epsilon, di ba? Ito siya. Ito yung definition ng U. Ito yung definition ng L. Property ng summation. Magiging ganyan yan. Okay? Finactor out ito. Ay, ginawang isang summation, tapos finactor out ito. Naging ganun. Right? Now, si F kasi ay continuous on the closed interval AB. Kaya dapat siya ay continuous sa bawat putol ng interval. Correct? So, pwede mo ulit i-apply yung EVT or extreme value theorem to guarantee that itong infimum na to tsaka yung supremum na ito parehas na achieve ni F sa loob ng interval na ito for all I. Kumbaga, ganito. Ito-drawing ko yung picture, no? Ito yung putol-putol mo. Ito yung function mo kunwari, nabibehave ng ganyan. Ang sabi ng theorem, sa bawat interval, nakaka-achieve yung infimum mo tsaka yung supremum mo ay parehas na achieve sa loob ng interval na ito. Ito yung xi minus 1. Ito yung xi. And that must happen for all I or for each I. Sabihin sa bawat sub-interval. Okay? So more precisely, merong dalawang points doon sa interval na ito kung saan nangyayari yung supremum at kung saan na-achieve yung infimum. Sa SI, na-achieve yung supremum. Sa TI, na-achieve yung infimum. Okay? And that holds I from 1 to n. Dahil nga si F ay continuous on the interval AB, kaya yan lahat na assume, no? Ngayon, yung SI kasi tsaka yung TI parehas na sa interval na ito. So, how far are they from one another? Ang difference nila or ang distance nila hindi pa pwedeng lalagpas doon sa length ng interval, which is delta xi. But by our construction of p epsilon, itong mga length na ito dapat less than delta lahat. So, sabihin, yung dalawang points na ito are of distance less than delta. Anong sasabihin ngayon ng uniform continuity natin? Ito yung kanina. Yung images nila ngayon, hindi lalagpas or aabot ng epsilon over b minus a. Diba? Mystery pa rin sa atin kung bakit pinili itong epsilon over b minus a. This is the reason. Pag kasi nire-compute mo ito, yung computation natin kanina. Okay? I could now replace this by that. This by that. Magiging ganito. Right? Dahil dito, ito daw ay less than epsilon over b minus a. Kaya magiging less than ganito yan. This was replaced by this. Pero ito, ginamit less than. Constant na nga lang ngayon ito. Lalabas ngayon yung epsilon over b minus a. May iwanan yung summation na to. Pag in-add mo ulit lahat ng mga delta xi, I from 1 to n, ito yung length ng buong interval, which is b minus a. Magka-cancel ito. May iwanan ay epsilon. So, nakita nyo kung bakit strategic piliin yung epsilon over b minus a. Sa totoo lang, when you try to write a proof like this, ginagawa mo na sa backstage yung mga computations like this one. Tsaka ka nagde-decide kung paano pipiliin yung mga delta and everything, kagaya nung nasa previous na slide. So, by the way, by the Riemann's integrability condition, dapat kapag continuous, integrable na. So, ito na nga yung mga tanong. Magmamonolog na naman ako. Kung si f ay integrable, dapat ba continuous siya? Kanina kapag continuous kasi integrable. Ang tanong, pag integrable, continuous daw ba? Siyempre hindi. Necessarily.
Kasi yung Heaviside function ay example ng function na discontinuous doon sa loob ng interval, pero nag-guarantee pa rin ang integrability. So, in summary, ang continuity ay sufficient condition lamang for integrability and not a necessary condition. Pero sir, diba, yung Dirichlet function, naalala nyo yan na nakaraang meeting, yung 1 pag rational, 0 pag irrational, that function is discontinuous everywhere. And we have proven that it is not integrable on any closed interval. But yes, it doesn't contradict the theorem though. Wala namang sinasabi yung theorem tungkol doon. So, bali ang lumalabas na tanong, no? Gaano ka-discontinuous ang function? Gaano gaano kadami ang points of discontinuity na i-allow natin para maging integrable pa rin? Now, as of now, wala tayong sagot. But later, in the later part of the course, meron tayong answer. Pagdating natin or napag-aralan na natin yung tinatawag na Lebesgue measure. Sabi ng theorem na to, si f daw ay Riemann integrable if and only if the set of discontinuities of f is a set of Lebesgue measure 0. Pag sinabing Lebesgue measure 0, parang yung length ito ng set. Parang abstraction siya ng length. Dapat yung set mo hindi bubuo ng length na positive. Okay? But for now, we will skip this. Pag-aaralan natin later. Now, ito yung mga usual na properties ng integrable function. Una yung linearity property. Alam nyo ito diba? Ang sum ng dalawang integrable functions. By the way, from this point, kapag sinabi kong integrable, I mean Riemann integrable. Ida-drop ko na yung modifier na Riemann. So, kapag si f and g are both integrable, dapat yung sum nila ay integrable din. Ganun din naman pag in-scale mo yung isang function by a constant, integrable pa rin yun. In fact, ang integral ng sum ay sum ng mga integrals. Ang integral ng scaled na function, pag may constant doon, you can bring that outside. Or, yeah. Familiar, no? Oo, kasi from your experience in linear algebra, ang sinasabi ng theorem na ito, the collection of integrable functions forms a real vector space. Kasi nga, close siya under the sum tsaka scalar multiplication. And the function that associates f to its integral, number ito yung function, is a linear transformation. Ito yung linear transformation na property. Naalala nyo? As a special case, kapag ang range ng linear transformation mo ay yung field of scalars, ang tawag ng linear functional. So, ang gagawin ko dito, ipoprove ko lang yung unang part, yung f plus g. Mas madali yung isa. I will be leaving that to you as an exercise. Okay? So, first we prove that f plus g is integrable whenever f and g are integrable. How do we do that? Let epsilon be greater than 0 always. Diba? Alam nyo sa subject na to, or even in advanced calculus, parang 90% of the theorem or the proofs starts with let epsilon be greater than 0. Ang goal, maghanap ulit ng partition na p epsilon na nire-require ng integrability condition ni Riemann. So, natin kukunin yun. Dahil si f ay integrable sa interval na AB, makakahanap ka ng partition, tawagin natin pf, kasi dalawa yung function natin f and g. Makakahanap tayo ng partition with respect to that. Yung u minus l, pwede nating parsahin to become less than epsilon over 2 kasi kaya mong paliitin to ng paliitin, di ba? Arbitrarily. Kaya
pwede mo siyang pwersahin to become less than epsilon over 2, kung ano man yung epsilon na yan. Similarly, kapag in-apply mo naman yung integrability ni G, magagaranty rin yung existence ng P sub G, partition na yon. With respect to that, yung U minus L, pwede mo ring pwersahing maging mas maliit sa epsilon over 2. As before, meron kang dalawang partition. Pagsasamahin mo sila to form a new partition. Yun yung tatawagin kong P epsilon. Ipoprove natin na ito yung partition na kailangan natin to guarantee that F plus G is integrable. Now, gamitin ko lang itong properties ng functions in supremum. Ang supremum ng F plus G on an interval I ay less than or equal to the sum of the supremums. Kapag infimum naman greater than or equal, siguro yung verification nito, kung hindi nyo ito napag-aralan noon, is just an exercise. Okay? Gamitin ko to. From this, it follows that yung upper sum with respect to P epsilon ng U ng F plus G ay less than or equal to upper sum ng F plus upper sum ng G. Dahil nga ito doon sa supremum property. Ang infimum naman, baligtad, greater than or equal. Right? Okay. Consequently, pag sinubtract ko, ito minus ito, pag naglagay ko ng negative dyan, babaligtad kasi ito. Pag na-negative din itong dalawa, pwede kong pagsamahin to. Ito ngayon yun. Less than or equal yan. Sa sum nito, minus yun. Ito, minus yun. Then, re-rearrange ko yung terms. Yan ang mangyayari. But according to the previous slide, ito daw ay not yet. Dahil yung P epsilon ay finer than PF, yung U minus L ay mas maliit kung P epsilon ang gagamitan instead of PF. Ganon din naman, yung P epsilon kasi ay finer than PG. Kaya, mas maliit ito kaysa doon. According to the previous slide, parehas itong less than. Pinili yung PF tsaka PG so that ito ay parehas less than epsilon over 2. So that makes it less than epsilon. That proves that F plus G is Riemann integrable. Right? So, bakit ngayon yung integral ng sum ay parehas dun sa sum ng mga integrals? Well, ito yung argument dun. Ito kasing integral na to, infimum ito ng mga upper sums, right? So, less than or equal siya sa upper sum ng F plus G with respect to P epsilon. According to the inequality, ito ay less than or equal dito dahil nga finer yung P epsilon sa PF at sa PG, ito yung magkakatatlo. Ito, gamit yung mga inequalities na nabanggit kanina, is less than this. Ito yung nasa first slide. Ito naman is less than this. Gamit ulit yung inequalities doon sa first slide. Pakibalikan nyo na lang. Then, ito, pagsasamahin ko, ito siya. Samahin ng dalawa plus epsilon. But, ito yung lower sum. So, mas maliit yan doon sa integral. Ito yung lower sum with respect to PG. Kaya ito yung mas maliit kaysa doon sa integral na yan. So, plus epsilon. Okay? On the other hand, pagpabalik naman, gagamit lang ako ng similar argument. Yan, ganyan siya. Instead of upper sum ang gagamitin ko, ang start ko, lower sum naman. Medyo complicated, no? Kung ayaw nyong maguluhan, gusto nyo, huwag nyo nang pansinin ito. Kasi ang importante, alam nyo lang naman yung property. But I want you to know that there is a proof. Okay? So, ganito siya. Minus epsilon. Pag pinagsama mo ngayon yung dalawang inequalities na ito,
ito yung kalalabasan. Yan, may ipit kayo nito dito tsaka dito. Then altogether, ito yan. Dahil yung number na ito, nagawa mong gawing mas maliit sa epsilon kahit na ano yung epsilon greater than 0, non-negative ito. Pag may non-negative na number na mas maliit kahit na anong epsilon greater than 0, it's no other than 0. Kaya dapat itong dalawa ay equal. And that proves the equality. So makikita nyo medyo complicated na. Pero at least you can get pwede nyo i-verify. Nandun din naman ito dun sa handouts na binigay ko sa inyo sa lecture materials. Next property, ang tawag dito ay additive property. So if you have a function, a bounded function f and a number c between a and b, may c ka sa gitna ng a and b, si f daw ay integrable on the interval ab if and only if si f ay integrable on the closed interval AC and on the closed interval CB. In this case, yung integral mo from A to B ay equal sa integral mo from A to C plus yung integral mo from C to B. In the picture, ito yung integral mo from A to B. Kapag pumili ka ng number C sa gitna, mahati ang area na yan sa dalawa. Yung unang area mo, yung integral from A to C, ito naman yung C to B. So I think this is self-explanatory. I don't have to further explain this one. And also this one. Kapag yung function na ini-integrate mo ay integrable naman, tapos non-negative siya, walang chance ang mag-negative siya, no? Ini-expect natin yung value ng integral ay non-negative. Well, to further explain, kasi kung non-negative yung function, it follows that for any partition p, kahit paano mo gawin yung partition na to, yung lower sum mo ay non-negative. Kasi yung mga rectangles na gagawin mo, laging may non-negative na height. Kaya ngayon integral mo, mas malaki yan sa kahit na anong lower sum. Supremum kasi ito ng mga lower sums, right? Ito yung definition niya. Ito yung non-negative. Ito naman laging positive. Kaya yung sum na ito ay non-negative. Finished. As a consequence, meron tayo ng property na ito. Ang tawag natin ay monotonicity. Kapag meron kang dalawang integrable functions, kung saan si g, dinodominate niya si f. Pag sinabing dinodominate niya si f, yung values niya laging ahead. So, values ng f for all x. Then, ini-expect natin na yung integral ni f mas maliit sa integral ng g. To do this, ang g minus f kasi nga ito'y totoo, no? So, ang g minus f ay non-negative on the interval AB. So, applying linearity, yung integral ng g minus integral ng f equal siya sa integral ng g minus f. Ito yung non-negative, right? Yes. So, finish na. Ilalagay mo na lang to sa kanan. That already concludes the inequality. I mean, ito ilalagay mo sa kanan. Ito na yan. So, ulit, pag ang function ay non-negative, integrable function ay non-negative, ang integral niya ay non-negative. Pag mas malaki yung function, mas malaki yung integral. Yun yung monotonicity. Now, itong theorem na ito, ang proof na ito ay mahaba. And I just want to leave this to you as a reading assignment. Makikita ito dun sa Principles of Mathematical Analysis ni Rudin. Binigay ko as a reference. Sabi lang naman ito, kapag integrable yung function mo, and then meron kang continuous na phi, function na phi, doon sa range ni f. Pag kinama yung composition ni phi at saka ni f,
yung composition na yun ay integrable din. So, ang composition ng continuous with an integrable ay dapat integrable. Halimbawa kasi yung phi of x ko, x squared. Tapos meron akong function na f na alam kong integrable. Diba kapag sinabi kong phi circle f, ang meaning yan, phi of f of x. Right? So, parang sinasabi mo na parang ini-square mo yung function. Sabi lang yan, kapag yung function ay integrable, yung square niya ay integrable kasi yung pag-i-square ay isang continuous na bagay. And ito na nga yun. In particular, kung si f ay integrable, yung absolute value niya or yung any positive power ni f, integrable din yun lahat. Okay? Medyo mahirap yung proof na ito kasi it encompasses a lot of functions, no? So, hindi simple. You can check if you are interested, but for us or for our purpose, kailangan lang alam nyo ito. Then we have the triangle inequality for integrals. So, yung unang claim ng theorem na ito, sure na tayo. Hindi na natin kailangan i-prove ito by the previous theorem. Pag si f ay integrable, yung absolute value na rin ay integrable. In fact, yung absolute value ng integral ni f ay hindi lalagpas sa integral ng absolute value ni f. Bakit triangle inequality? Kasi di ba ang alam nating triangle inequality yung ganito. Yung a plus b less than or equal. Kasi alam niyo pwedeng i-generalize ito dito. Pag meron kang a1 less than or equal yan sa absolute a1, right? Pag sinulat nyo kasi ito in summation form, parang ganito siya. Right? Para kasing yung integration, parang continuous na version ng summation. Parang ganun. Kaya triangle inequality pa rin ang tawag natin. Ang proof ganito. Kasi on the interval AB, si f ay dinodominate ng absolute value niya. Mas dinodominate niya naman yung negative ng kanyang absolute value. This is true for all real numbers. Kaya true din siya for any function. Integratein mo lang. Like so. So, kung imaginein mo, ito ngayon yung x. Ito, isipin mo, r ito. So, ito yung minus r. Para kang merong ganito. Alam natin na ito equivalent sa absolute value of x less than or equal to r. And that completes the proof. Okay? Siguro, as a quick example, let's look at this. Let's say, you're asked to prove that the absolute value of the integral from pi to 2 pi of x times sine cube of x does not exceed 2 pi squared. So, if you look at the integral, no, kahit na may knowledge kayo nung elementary na calculus, this doesn't look nice kasi mukhang mahirap siyang gawin. Kahit na mag-integration by parts ka dyan, malalayan. So, in short, hindi yan madaling gawin by hand. So, hindi natin makukuha exactong value. But we can actually estimate the size of this integral by doing the following. Pansinin nyo na kapag si x ay nasa gitna ng pi at 2 pi, I mean, nandito sa interval na ito, yung absolute value na ito ay ganyan, di ba? Dahil nga ang x mo ay nandito, yung absolute value of x is bounded above by 2 pi, hindi siya lalagpas dyan. On the other hand, alam natin na ang sin x ay hindi lalagpas sa 1, kaya ito ay less than or equal dyan. Kaya all in all, yung integrand mo on this interval does not exceed 2 pi. Right? Okay. Therefore, by the triangle inequality for integrals, ito ay less than or equal to that.
Ngayon, yung integral nito, sabi nung monotonicity does not exceed the integral of 2 pi kasi 2 pi is an upper bound for this. Naalala nyo from previous lesson, meron tayong ganito. This is c times b minus a. Kaya applying that here, that's 2 pi times 2 pi minus pi, which is pi. So 2 pi times pi is 2 pi squared. See? Kahit na hindi mo alam yung exactong value nito, you can estimate its size. That's the idea behind. So mag-follow ngayon ito. Kapag si f at si g ay integrable, yung product din nila ay integrable. Kasi meron kang ganitong identity, you can check. Square mo f plus g, magiging f squared plus 2fg plus g squared, f squared minus 2fg plus g squared. Magka-cancel yung mga squares. Maiwanan yung middle term nito, 2fg. Maiwanan yung middle term nito, which is negative 2fg. All in all, 4fg divided by 4, that's fg. The idea is, by linearity, yung f plus g ay integrable. Ganon din naman yung f minus g, integrable. Ang square ng integrable function ay integrable, kaya itong square ng f plus g integrable. So is the square of f minus g. So yung difference nila, again by linearity, ay integrable. So by linearity once more, pag mag-multiply ka ng 1/4, scale ka lang naman, integrable. Kaya si fg ay integrable. Did you get that? Okay. Last na property na to ay yes. So let's look at the mean value theorem for integrals. Narinig nyo ito, diba, sa advanced calculus, pero for derivatives yan. I'll kind of explain bakit tinawag na mean value theorem ito. Sabi nito, kung si f ay continuous, ayan, continuous na, so automatic siya ay integrable. Makakahanap ka raw ng c sa gitna ng a and b such that yung integral from a to b ni f ay equal sa f of c times b minus a. Okay? Well, I think may konting error dito. I think this is inclusive of a and b. Sometimes c could happen at a or it could happen at b. So para magkaroon kayo ng geometric intuition, let's look at this. Let's look at the figure. Kunwari ito yung f. Okay? Sabi, makakahanap ka raw ng c somewhere in the middle. Ayan, c. Actually, yung c na yan, dyan, kinompute ko. Ano yung equation na ito? What does this equation represent? Yung left hand side, siya yung area na yan, di ba? On the other hand, yung right hand side mo, ito, kasi yung height na ito, yan yung f of c. Ito naman ngayon ay b minus a. So ulit, yung left hand side mo, yung area na to, yung right hand side mo, yung area na ito. So equal sila. So makakahanap ka raw ng c sa gitna for which these two areas are equal. Parang imagine ninyo na kunwari nakatingin ka sa cross section ng isang aquarium. Tubig kunwari ito, di ba? Ito yung alon ng aquarium. Ngayon syempre, pag nag-stabilize na yung aquarium, magiging flat na yung tubig. Hindi naman law of displacement, hindi naman nababawasan or nadadagdagan yung tubig. So yung area na ito, tsaka area ng dilaw, parehas lang. Right? So kind of, parang ito yung average value ng function. Kaya tinawag na mean value theorem. Okay? So another way to look at this is, meron kang makikitang C dyan, so that yung dalawang blue regions na ito have the same area. Kasi nga dinidisplace na ito yung area na yun. Equal kasi
yung dalawang areas na ito. Kaya dapat, consequently, yung dalawang blue regions mo are of equal areas. So, how do we prove? Ganito. So, again, dahil si f ay continuous on the closed interval AB, pwede mong i-apply yung extreme value theorem to conclude that f attains both a minimum little m and a maximum big M at certain points in AB. I think for now, hindi mahalaga kung saan. Basta sure tayo na nangyayari yung minimum at maximum. Hence, for all x in AB, ito'y totoo. Si M kasi minimum, si big M yung maximum. Monotonicity implies that this is true. Pag in-evaluate mo yung integrals na ito, constant kasi yun, m times b minus a, ito ay big M times b minus a. So, naiwanan yung integral dun sa gitna. Ito yung bounds ng integral mo, lower bound tsaka upper bound. Magdi-divide ngayon tayo ng b minus a kasi positive naman yan. Hindi magbabago yung inequality. So, what you have here is some number that falls between the minimum and the maximum of f. This is just some number. Tawagin yung y. Ito ngayon yun, bago tayo tumuloy. Parang, imagine nyo ito si f, ito si m, ito si big M, para ito ay y. So, tawagin yung y ito. Naalala nyo intermediate value theorem? Sabi ng intermediate value theorem, kapag may number na y ka sa pagitan ng dalawang yan, lagi yung na-achieve sa gitna ng a at b. So, meron kang makikitang number na c kasi continuous yung function mo, no? Laging merong c for which at c, the value y is achieved. Ito na nga yun. Ito yung value in between. So, merong number c sa gitna. Again, hindi tayo sure kung nasa gitna, pero pwede yung closed. Yung f of c ay saktong equal doon. Kapag nire-arrange mo, ayan na yung ating theorem. Okay? That completes the proof. So, in the next lesson, we will be talking about the fundamental theorems of calculus. And till next time.